Mga sports, habang papalapit ang susunod na FIBA window ng Gilas Pilipinas, isang napakalaking tanong ang umiikot ngayon sa social media at basketball community. Bakit parang may mga kulang pa rin piyasa ang ating national team? At bakit nga ba hanggang ngayon ay wala pa rin sa Gilas pool ang mga pangalan tulad ni Renz Abando, Francis Lopez at Matthew Wright? Dagdag pa riyan, isa namang big man ang idinagdag do sa pool, si Justin Arana. Pero teka lang, hindi ba't mas kailangan natin ngayon ang shooters kaysa additional bigs? Yan po ang pag-uusapan natin today dahil mukhang may malaking plano si Coach CTC para sa future ng ating national team. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, ang tanong, kulang pa ba talaga ang Gilas? Sa totoo lang mga sports, kahit impressive ang mga naging performances ng Gilas nitong mga nakaraang buwan, marami pa ring fans ang naniniwalang hindi pa kompleto ang current lineup. Oo, malakas ang Gilas. May chemistry na, may sistema, may depensa. Pero kapag tumapat na tayo sa mga elite teams tulad ng Aussie at Kiwis, doon po talaga lumalabas ang mga kahinaan natin. At isa sa pinakamalaking problema, consistency sa outside shooting. Kapag malamig ang dress natin, hindi tayo makakahabol. Kapag napipigilan ang inside game natin, nagiging predictable ang opensa. Kaya napakaraming fans ang nagtatanong, nasaan ang mga players na kayang magbigay ng energy, athleticism at shooting? So dito na pumasok ang pangalan nila kay Renz Abando, ang certified energy guy ng ating national team. Unahin natin sila kaya. Isa si Abando sa pinaka-exciting na Filipino players ngayon pagdating sa athleticism. Grabe, tumalon, explosive dunk, kayang mublock kahit undersize. At higit sa lahat, nagbibigay siya ng momentum sa buong team. Kapag sila kay Renz Abando ang nasa court, buhay na buhay talaga ang crowd. At aminin natin mga sports sa international basketball, napakalaking factor talaga ang energy at confidence. Hindi lang po stats ang ambag ni Abando. Kaya niyang baguhin ang momentum ng laro sa isang highlight play pa lang. Kaya napakadaming fans ang nalulungkot kung bakit tila hindi na siya napapansin sa Gilas setup ngayon. Hindi man lang naisama sa training pool at sayang talaga dahil ang athletic wing na tulad niya ay swak sana sa laban sa mabilis at malalakas na team katulad sa Asia. So ngayon, pangalawa, si Francis Lopez, future star ng Gilas. Sunod naman natin si Francis Lopez. Isa ito sa pinag-uusapang batang wing player ngayon sa Pilipinas. May height, may athleticism, may depensa din, at kayang tumira sa labas. Marami pang ang nagsasabi na isa siya sa future ng ating national team. At based sa ilang records noon, isa raw talaga si Francis Lopez sa mga minomonitor para sa long-term preparation ng national team patungo sa 2027 FIBA World Cup. Dahil nga sa modern basketball ngayon, sobrang importante ang two-way wing. Yung tipong player na kayang dumepensa sa malalaki at mabilis na import habang may ambag din sa opensa. At si Francis Lopez ay may potensyal na maging ganong klaseng player. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin din siya sa current Gilas pool? Posible kaya na may gusto muna siyang i-develop o baka hindi pa siya fit sa current system ni Coach CTC. And next, si Matthew Wright, ang shooter na hinahanap. At syempre hindi mawawala sa usapan si Matthew Wright isa sa pinaka-legit shooter na meron tayo ngayon. Napatunayan na niya noon sa Gilas na kaya niyang tumira under pressure. At sa panahon ngayon na sobrang importante ng spacing at 3-point shooting. Napakalaming fans ang naniniwalang malaking tulong sana si Matthew Wright. Lalo na kapag natambakan tayo sa outside shooting laban sa mas malalakas na bansa. Ilang beses na rin nagpahiwatig si Matthew Wright na willing siyang maglaro muli para sa Gilas. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tawag at yan ang isa sa pinakamalaking tanong ng fans ngayon. Bakit big man pa rin ang dinadagdag? At heto pa, mas lalong napaisip ang fans Another Justin ang pumasok sa Gilas pool, si Justin Arana. Kinuha na raw ng SBP ang mga dokumento nito. Kaya kumpleto na ang Converge trio sa pool kasama nila Justin Baltazar at Juan Gomez Diliano. Pero bakit nga ba another big man na naman? Nandyan pa sina Kai Soto, si Abay Junmar Fajardo, si AJ Idu, si Carl Tamayo, Mike Phillips, QMB or mas kilala nating Quintin Melaro Brown. At possible pang man-naturalize si Benny Boatwright bilang susunod na naturalized player. Kaya napakadaming fans ang nagsasabing
Hindi ba dapat shooters na ang idadagdag? So ngayon, may malaking plano ba si Coach CTC? Pero mga ka-sports, posible talagang may dahilan si Coach CTC ha. Huwag nating kalimutan ang 25-time champion coach nito. Isa sa greatest coaches daw sa PBA history at may malawak na experience sa international basketball. Posibleng mas priority niya ngayon ang size, rebounding, interior defense at of course, physicality. Dahil alam niyang matitindi ang frontline ng Australia at New Zealand at possible ring may big man na hindi available sa susunod na window kaya naghahanda na agad sila ng replacement. Isa pa, bata pa si Justin Arana, 27 years old pa lamang at maganda ring magkaroon ng reserve bigs na alam agad ang sistema ng Gilas. So ngayon ang tanong, bakit hindi nga shooter? Pero kahit ganon, valid pa rin naman ang concern ng fans. Kasi sa mga nakaraang tournaments, isa talaga sa weak point ng Gilas ang inconsistent outside shooting. Kapag mainit ang kalaban sa stress at malamig tayo. Nahihirapan talaga tayong manalo mga ka-sports. Kaya marami ang umaasa na sana balang araw ay makikita natin sina Matthew Wright, Renz Abando, Francis Lopez at iba pang shooters at athletic wings na muling mabigyan ng pagkakataon sa Gilas system. Pero sa huli mga sports, Coach Tim Con pa rin ang may final say. At possible talagang may mga malaking plano siya para sa future ng Gilas Pilipinas. Ang maganda ngayon, mas open na ang Gilas sa pagdadagdag ng players sa pool. At malay natin, di ba? Yung mga matagal nang hinihintay ng mga fans ay matawagan na rin sa mga susunod na buwan. Ikaw mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Sino po ang kulang na piyesa ng ating national team? Dapat bang tawagin sina kay Renz Abando, Francis Lopez at Matthew Wright? O tama lang ang pagdagdag ng mga big man tulad ni Justin Arana? Comment your thoughts below at pag-uusapan natin yan. At kung nagustuhan mo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng latest sa Gilas Pilipinas updates. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Ating katulad ni Matthew Wright, si Malonzo, Sturdy, si Bobby Ray Parks, and a 3-point shot para kay Matthew to start off. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!